So, question and answer na po tayo? Yes, Sir Bian, yes, sir. Okay, sir, good afternoon. Ben Manalo po, PTV4. Sir, bakit karamihan pa rin doon sa admin slate, no? Nangunguna pa rin doon sa survey? That's an interesting take, sir. If papansinin po natin yung sa breakdown ng population natin, 43% are from Visayas and Mindanao, kung saan mahina ang administration. But 57% are from Luzon. And the main driver for the voter preference ng ilang sa mga admin candidates, galing po sa Northern Luzon, 23% ng Pilipino. Sa Metro Manila at sa Southern Luzon, yun po yung nagdadala ng kanilang boto. So yun yung reason why 9 out of 12 sa admin within the top 12 po natin. Yun po yung sagot sa katanungan, Sir Ben. Okay, inaasahan po ba natin, sir, na may malaki pang pagbabago mangyayari sa survey habang nalalapit yung election? I mean, may mga nasa laylayan ba na maaaring umangat? Or may mga nasa taas na maaaring bumaba? That's a good insight, sir. Venice, if you can go to the first couple of slides yung sa ating breakdown. Yeah, sir, balik natin dito. So, ito po, napapansin po namin in even other survey firms, yung 1 to 6 mukhang safe na sila. Nagpapalitan na lang po sila dito eh. Ranking na lang. Yung dalawang Tulfo, Senator Bongo, Senator Tito Soto, Pia Cayetano, and even recently, Senator Bong Revilla. Now, medyo they're following distantly. Abalos up to, if you go forward, Abalos up to Philip Salvador. So, pwede pa si Philip Salvador, though malayo siya sa top 12. Interesting dito na ngayon nagkakampanya na Sir Bien. And may mga social media engagement na din. Number 1 sa TikTok and social media scan, si Senator Kiko Pangilinan. So there's an opportunity now sa mga to, particularly, we'll focus here. Tolentino, Villar, Marcos, B9 from the administration to go up the top 12, but they need to address the key concerns in terms of demographics. Doon po papasok yung survey data. Saan po ba sila mahina? Ano po ba ang kanilang awareness rate? So it's really something that they can, kasi napapansin po natin dito, awareness leads to voter preference. It's proven by Jimmy Bongo. Paano po nasabi yung statement na yun? Kasi 12% lang siya last month, ngayon 17% tumaas siya sa social media, tumaas siya sa balita. If there will be social media engagement, more TV ads, possible po ito. Papansin niyo po, Doc Willie Ong is still here. Nung time na to, hindi pa kalat ang awareness na hindi na siya tatakbo. Same with Chavit Singson, kasi nasa balota pa po sila. Ito po yung sinasabi po namin na parang balota po ang aming survey. So, nandun pa po si Manoy Wilbert Lee, Willie Ong, and si Chavit Singson. So may mga pumipili pa sa kanila. Doon mapansin niyo po, bumaba na po si Chavit Singson. So the more awareness now na ay hindi natatakbo si Luis Chavit Singson, Willie Ong, hindi natatakbo si Wilbert, let's exclude Wilbert Lee. Kapag hindi natatakbo itong mga to, if may magdag-concede pa po dito, kanino mapupunta ang boto ni Willie Ong? Kanino mapupunta kay Luis Chavit Singson? Bondo. So yun po yung opportunity ngayon. Jimmy Bondo. I only highlighted for this moment, Sir Bien, yung 15 to 18. Camille Villar, Marcos, Tolentino, because they have the mechanism to launch them. But there's still an opportunity for Philip Salvador, Marcoleta, Honasan to go up also. Now, if you ask the question, if we go forward, Venice, eto po, sila Kibiloy, may pag-asa pa po ba? It seems statistically still possible, but I won't say it's impossible. It's medyo we have 3 months left, 2 months left. Kung tataas po sila, there needs to be something very significant that raises their engagement, that raises their awareness. And mapansin po natin, Vic Rodriguez, nag-viral siya recently, but it's not enough to raise his voter preference. So just to quickly answer your question, Sir Bien, sa 16 to 18, there's still an opportunity. But 21 pababa, that's still a very long road ahead pa. Thank you, sir. Right, sir? Yes, sir. Yung epekto ba, malaki ba epekto ng advertising sa TV? Kasi number 3 yata yung TV, Facebook and YouTube. Marami na kasi nagpapa-ad ng mga politiko, and then epekto po ba yun, mas kumaki pa nilang
Magandang question yan, sir. Venice, can you forward dun sa sources of information? Ayan, ito po. Sources of information, Facebook. Facebook ads are actually relatively cheaper than paying hundreds of millions in television ads. Kasi ito po yung main source of information nila. But we just need to take note na ito po kasi possible sa urban areas. Pero paano pag pinag-uusapan na natin yung pinag-uusapan natin yung rural areas po. Halimbawa po kami, nag-face-to-face po kami sa Abra po, sa taas, norte po. Wala na masyadong may Facebook doon, sir. Ang sources of information pa din nila, minsan walang television, kailangan pa nila mag-radyo. Still, opportunity pa din sa candidates to invest po dito sa atin pong television at radyo. But like to say, it's cheaper to publicize, to boost ads in social media, YouTube, Facebook, and even TikTok, gaya po yung ginagawa ni Kiko Pangilinan, compared to television and radio. But the reach here, it's not every Filipino. Yun po yung pag-uusapan natin eh. Kasi po, dun sa Abra, alam po ba natin yung Manito? Alam po ba natin yung Manito sa Albay? Isa po siyang bayan dun sa Albay. Wala masyadong Facebook dun, wala nga internet nung nag-survey kami. Ang pinagbabasihan nila ng kanilang information, television, radyo, dyaryo po. So yun po. So opportunity to invest. Tumaas po sila. Lahat naman po kasi to, yung survey dito, hindi lang naman po siya social media based. It's based on the aspects ng on-the-ground campaigns, television ads, and social media engagement. So yun po yung way namin to monitor it, sir. I hope I was able to answer your question po. Right, thank you, sir. Sir? Yes, sir. Buboy Patarga from Road News. Sir Buboy. Yeah. How about the sir, yung mga hindi nakasama dyan sa survey, pero like Manabela, yung senatorial candidate sila, hindi kasi sila famous, sabi, hindi kasi kilala, kaya wala sila dyan. Ang pinagbabasihan lang dahil kilala yung mga netizen. Ano mo pangalan taga Manibela, sir? Hindi ko kilala. Balbuena, sir. Pakiback nga po, tingnan po natin kung nasama. Sir, lahat po ng kandidato, pinasurvey po namin. Nasa press con kasi. Nasa Balbuena. Isang Balbuena. Ayun, 42. 42. Baka sabi po kay Sir Mar, Sir, number 42 po kayo, 2.46%. Lahat po, Pagating mo sa kanya. Sir Mar, bigyan yung number sa akin, sir. Sir Mar, number 42 po kayo. Nandyan po siya. So lahat po nandito. Pero ito po yung insight na sinasabi ko kanina. 12 po ang kandidato. 9.25% ng mga botante, 9.25% ang average ng botante na kandidato. So they're leaving out again 3 candidates on the table. Just to add in also, Sir Bien, sa sinabi ko kanina, 9.25 ang average. So merong 3 kandidato, Sir Bien, sa PTB4 na hindi pinipili. Kasi 9 lang pinili nila eh. So sino yung 3 na yun? That's an opportunity for Amy Marcos, Camille Villar, Tolentino, para po tumaas pa po sila. Pero ito, Sir Buboy, personally, sorry kay Sir Mark. Hindi ko po siya kilala. Pero nandito po siya. Malamang po ang masa, hindi din siya kilala. This proves a point po na fill in the blanks na lang. Pag napili ko na si Manny Pacquiao, 2 Tulfo, Bong Revilla, goods na ako. Piliin ko na yung iba. Ganun na lang po ang mentality ng mga voters. And it translates here. Kasi po, personally din po, majority po dito, I apologize, hindi ko po kilala or I haven't heard. Mababa ang kanilang awareness. Pero, bakit po ang masa, pinili po sila? Now that's interesting. Fill in the blanks. So hindi niya lang pala alam na nakasama siya. Kaya sabi ka, Sir Buboy, Kaya bigay mo na yung lahat ng report. kandidato, sinama namin. Hindi ko lang po napansin si Sir Mar. Thank you, sir. Alright, sir. Any other questions po? Ma'am Cathy. Sir, kanina kasi di ba yung meron po kayong mga in-explain kanina kung paano nyo nag-gather yung data. Pero paano nyo po ba generate yung mga questions na ginagamit nyo para dun sa survey ng Tangere app? Magandang question yan. Dito po kasi non-commission survey. So, nag-desk research lang po kami. Like, yung normal lang naman ngayon eh. Ano ba yung mga key issues? Ano ba yung mga attributes ng kandidato? Based sa current event, sinama na po namin yung epekto ng impeachment. So, ni-research po namin yan. May mga researchers po kami sa team. Kami naman po, pag gumagawa kami ng survey, gaya po ng ginawa namin sa Department of Trade and Industry, wherein
kailangan namin ma-check tumataas ba or bumababa ang e-commerce sa Pilipinas. Nag-desk research muna kami, nag-interview muna kami ng mga HR managers. Then ginawa namin yung survey question. Yun yung other methodology po natin. But those are mostly non-commission survey na po siya, Ma'am Cathy. Okay. Tapos, yun. Kanina nabanggit mo, sir. Dapat ito magtatanong na ni. Sige po. Ako na raw magtatanong. Bakit, kasi kanina nabanggit mo na obviously yung mga botante parang hindi bumuboto ng artista. Pero bakit si Soto lumulusot pa rin dun sa Is it, kanina sabi mo kasi 51 up, yun yung botante ni Pero despite of that, kasi ilang percent lang naman yung 51 and up, 'di ba? Yung 51 and up is 14% lang. Pero naandun pa rin siya sa 1 to 5, 1 to 6. So anong dahilan? Bakit parang ang lalaki ng boto niya? Okay, sige, pa-forward nga doon sa age, Benice. Tingnan natin yung age. Pasok siya lahat sa tignan mo. Well, Senator, si Tito Sen po, tingnan natin sa 51 years old and above. Itbulaga ba yan? So si Tito Sen, hindi po kasi in terms of ratings, sa 18 to 35, medyo mahina na po ang Itbulaga. Malakas si na Vice. Okay. Pero dito, bakit siya pinili? Pero bakit ang baba ng mga Tulfo Brothers, ganon? Kung papansinin niyo po, bakit mataas si Amy Marcos sa 51 years old and above? We can do deep qualitative study po dito para malaman yung insight po nila. So doon po pasok yung focus group discussion namin. Interview. Ngayon, I can only base this on the data. Bakit 51 years old and above? Bakit consistent po siya? Ang papansin po natin, nung bumaba po si Senator Tito Soto, kasi before, number 2 po si Senator Tito Soto. Ever since po lumabas yung pelikula ni, ano nga ba yun? Sino yung director? Kay Pepsi Paloma. Opo, at si Daryl Yap. Nung lumabas po yung Daryl Daryl Yap movie, ang naapektuhan po si Siya. Senator Tito Soto, yung botante niya po na 18 to 35 years old. 18 to 35 and even 36 to 50. Tito Sen, 51 years old and above, hindi naapektuhan ng Daryl Yap issue. It means now, 51 years old and above, and also based on the data ng social media, wala sila masyadong Facebook account. So hindi sila updated sa Pepsi Paloma kay Senator Tito Soto. Okay. So wala siya naging epekto kay Senator Tito Soto yung Pepsi Paloma issue. Though sa botante po na 18 to 35 years old, may epekto po siya. Kasi sila yung nakakita sa Pepsi Paloma. And lumalabas po sa aming similar survey po, 46% ng Filipinos ang naniniwala, based on the survey, na pinagtakpan siya ni Senator Tito Soto. So yun po, but those are 18 to 35 years old. Yun, ma'am. Thank you At least malinaw. Sige po. Any other questions po? We have 5 more minutes. Biggest drop. Sir, Yes, ano ma'am. po kinukuha yung basis ng survey natin? Basis, what do you mean basis po? Ano matawag dito? Kung sa Facebook po, paano yung pinakamataas? Facebook? Meron ba mga Instagram, mga ganun, social media? Hindi, again, that's a great question, ma'am. So, yung survey po namin, hindi siya social media based. Hindi po siya based sa likes. Hindi siya based sa comments. It's based on the insights of our Tanghere panel. We have 1 million users nationwide that regularly answers our survey. So meron silang application. Now, pwede ba magdoble ang users? Hindi po. Kasi meron kaming KYC, Know Your Customer. Naka-enroll po ang kanilang phone number. So, unless madami kang phone number, isang account nyo lang po. Pero yung madaming phone number, yung KYC namin, dapat registered yung phone number sa National Privacy Commission and sa DICT. So, 1 number lang per user. So, ito po, ang base po namin dito ay yung Katanghere community na may 1 million na po nationwide. Yun lang. Point of clarification, sir. Pag sinabi mo bang single SIM card o single number isang tao, pero kung mate-trace nyo ba yon? Kung halimbawa may iba siyang account tapos nag-register siya sa Tanghere app o nag-download siya, mate-trace nyo ba? Malalaman nyo na isang tao lang pala to, pero 2 number niya. Kasi, Dalawang number. So, ngayon, may mechanism naman po dito. So, before we process the data po, titingnan po namin, parehas ba yung first name, second name?
last name. Parehas po ba yung other details nila? Parehas po ba? May birthday eh. Kasi yung iba, gusto nila ilagay yung birthday kasi every time, gaya po nyo ma'am, pag may birthday po sa amin, hinibigyan ko ng 200 pesos. Lahat ng member po ng survey namin. Wala pa ako nun. So pero dapat ma'am, may enough points ka na. Ibig sabihin po nito, kapag may 1,000 points ka na, pwede kitang bigyan ng 200 sa birthday mo. Ako, 12,000. Kung magkaka 1,000 points ka lang, kung lagi ka sumasagot ng survey. So, kino-compare namin po yung data na po yun. And madami kami binibigyan ng pa-birthday month. Isa yun sa biggest cost po namin. Hindi ko pa na- Pero hindi ko pwedeng tanggalin yung pa-birthday ko kasi isa yun sa inahabol nila eh. At alam niyo naman pag-birthday, special siya sa isang tao. Ilang porsyento ba sir yung Kasi dun sa Tangere app mo sir, meron tawag dito, merong paano ba naaano yung points? Kasi usually 'di ba yung points is bukod iba pa yung sa promo code, iba pa yung sa points mo pag nag-invite ka. Pag nag-invite ka, ilang points ba yung nadadagdag? Magandang question mo yan. So, may dalawang klase ng pag-review po kami. Maganda maibalik mo dun sa So, yung prices po namin, ngayon po, meron kaming mga sure winners. Halimbawa po ngayon, meron kaming 300 winners na 300 pesos GC. Familiar po ba kayo sa PWD issue ngayon? Yung naka-apekto sa mga restaurant. So, yung puti na ID. Okay, yun po, lumalabas po kasi kausap po namin yung Resto Group PH. Kliyente po namin. So lumalabas po ngayon, alam niyo po ba kung ilang bilyon ang nawawala sa Pilipinas dahil sa PWD discount, sa mga peking PWD? Magkano? Lumalabas po, nung last year na po, nasa almost 5 billion pesos ang nawawala sa Pilipinas. At sino ang nalulugi dito? Mga restaurants po. So tinutulungan namin ang mga restaurant. Kung gusto niyo po, bigay ko po yung press release po nito, paglabas ng data. Ano yung epekto ng PWD? Lumalabas po dito, interesting to lumalabas po sa mga may PWD, yung 30%, wala talaga silang PWD, hindi talaga sila person with disability. May fake ID lang sila. Malaki yun Malaki po yan. So yun ang problema nila. So ngayon, meron kaming sure winners ng 300 pesos restaurant GC. Meron din kaming raffle prizes. Para po manalo kayo sa raffle, sagot lang po ng sagot, tapos nag-level up din po sila. Ito po, dito na-reward yung aming mga matatagal ng users. Every time sumagot ako, nag-level up ako, tumataas ang points ko sa bawat sagot ng survey. And yung points na yun, napapalitan na nila ng cellphone. Ganun po sila. Yan po yung sagot doon. One more thing. Yes, Pasensya na kasi gumagamit ako. Gumagamit ako ng Tangere app eh. Yes, ma'am. Yung promo code ninyo, anong gamit ng promo code ninyo, sir? Kasi di ba nandun ka sa community, Tangere community. Pag ginamit ko yon sa promo code dyan, anong use niya? Magandang question po yan. So, yung mga baguhan po sa amin, ang promo code, kapag may mabilisang survey ako na gustong matapos, promo code ko na lahat, special price. Gaya po nung sa GCash, kliyente po namin GCash. Without going much into details, huwag niyo pong sabihin huwag yung post na wala pang reference client. So, pero, I'll just say McDonald's. Si McDonald's, one of our biggest client, reference customer, kapag may mabilisang survey, promo code. Pwede akong mamigay ng 70 cellphones worth 500,000. Sagutin niya promo code para matapos ko kagad. Ganun po siya. Okay. Yung pala yung gamit. Ganun po yung promo code namin. So, saan galing yung pa-preview namin? Saan galing pa-survey namin? Saan galing pa-presscon po namin? Mga private companies. May mga private companies po kami. Nag-bid po kami sa government agencies. We're helping the Dangerous Drugs Board, DTI. We're helping the Bangko Sentral of the Philippines. We're helping the Cultural Center of the Philippines, among many others. So, tumutulong din po kami doon. Yun nakita ko. Baba mo, balik mo dun sa age, area, yun. Age area, tapos yan. Respondents demographic. Sir, eto ba, nababago yan? O retain yan na ganyan, kada magkakandak ka ng o nababago siya for every survey nyo? Ang public opinion polling po namin, ito fix po yan. Fix po ito. Dito lang kami nababago, ma'am. Kasi kailangan po siyang nakakota po based sa Pilipinas eh. Hindi naman kasi kami pwedeng maglabas ng survey, unlike I'm not naming na may naglalabas ng ganito, na ang sentiment nila ay sinabi kong balance Luzon, pero Cavite lang ginamit. Walang Central Luzon. Kailangan po may gantong balanse. Yun po yung ginagamit po namin.
Sabi mo kanina, sir, nag-ano kayo, parang nagkakandak din kayo ng survey ng face-to-face. So, isinasama nyo ba yun? Halimbawa, may senatoriable kayo, survey. Sinasama nyo ba yun from the Tangere app nyo at saka yung face-to-face ninyo? May ganun ba kayo? O hindi? Magkaiba kasi yun. Magandang question na Mama. So, ang sagot po dyan, kami po, nag-survey kami about the Philippine National ID System sa Philippine Statistics Authority. Ang ginawa po namin, 4,000 respondents nationwide, face-to-face po. Kinompare namin sa 4,000 respondents nationwide online. Karehas po yung sagot. So, yung ginagawa po namin minsan na online, binabalidate namin sa face-to-face. Hindi po nagkakalayo ang kanilang sagot. Okay. So, kung nagsinasabi po ng iba na, ay, online yan, hindi po yan accurate. So, we can validate that through face-to-face, which pinagawa din na po namin. Madami po question. Sino ba nag-note siya? Yes, ma'am. Additional question. Yes, po. Doon sa Visayas, meron ba tayong makikita na specific for Western Visayas? Meron, ma'am. Sa report na po namin yan, wala lang po siya dito. Meron Central Visayas, Eastern Visayas, Western Visayas. Senator Bongo, very high. Central Visayas, Eastern Visayas, Western Visayas. Manny Pacquiao, very high. Central Visayas, Eastern Visayas, except Western Visayas. Sir, pwede ba namin i-quote sa news yung specific na yun for Western? Yes, ma'am. Pwede. Bigay ko na po yung data. Gawan ko na lang kayo, ma'am, ng write-up for that. Oo. Sige, sir. Baka magkamali po kapag binasa niyo yung data. Tsaka yung isa pang sabi nyo kanina tungkol sa restaurant, pakipadala rin. Ay, yung sa restaurant, ano po yan? Sa Resto Group po yan. Pag na-release na po nila, malaking po yan. Okay. Ikakalat. Kasi po, i-segue ko lang po, malaki talaga nawawalang pera po sa Pilipinas dahil sa mga peking PWD IDs. So, yun po yung reason bakit, yun yung sinasabi ko, na hindi lang kami political surveys. Tumutulong po kami sa mga individuals, sa mga organizations, gaya po nito, dinonate po namin ang aming resources para tulungan ng Resto Business. Nag-donate din po kami ng study ngayon sa Department of Health about HIV. So lumalabas po sa HIV, very low awareness sa HIV sa Pilipinas. Particularly sa mga youth. Ang mga nagsasabi po, bigyan ko lang po kayo ng data. Ang mga nagsasabi po sa HIV sa Pilipinas ay, medyo lumalayo na ako. Ang nagsasabi lang po, sabihin ko na, interesting eh. Kasi yung mga 18 to 21 years old, mataas ang HIV rate sa Pilipinas. Kasi naniniwala sila na HIV only happens in homosexual relationship. So yung mga 18 to 21 years old na male and female, hindi po sila gumagamit ng protection. Okay. Kasi pag iniisip po nila, hindi sila sa same-sex na kipag-tali, hindi sila magkakasakit. So mababa ang perception ng HIV sa Pilipinas. Oh. Sir, pwede kaya makalagay ng copy ng survey? Ay, yes ma'am. Sige po. Nasa DOH website na din po siya ma'am. We can just send po sa Pero inyo after. padala na lang din. Pasenda lang, Kasi sir. maganda rin ano yun. Alright po. So again, salamat po sa pagpunta and hopefully makita-kita po ulit tayo sa ano pa ngayon? Sa March po. Sa March. So last two press con na lang po namin kasi po bawal na po maglabas ng survey by May. So again, salamat po sa pagpunta. Picture taking na lang po tayo. Ma'am, kahabol po. Sir, kailan po mag-a-apply yung app sa Android? Ay, sa Apple? Tinagal po muna namin but next month po na. Okay, salamat po. Thank you po sa pagpunta ngayon.